Inaasahan namang susunod dito ang iba pang mga karatig bayan at lalawigan kaya gawa ng sarili nilang pagtitipon bilang pakikisimpatya at suporta sa inarestong si dating Pangulong Duterte. Inaasahan namang susunod dito ang iba pang mga karatig bayan at lalawigan kaya naman patuloy na nagbabantay ang lokal na otoridad doon para masigurong nasa maayos at secured o may seguridad ang mga kababayan natin doon. Odessa Cruz sa balita. Kabilang ang Cotabato City sa mga lugar sa iba't ibang panig ng bansa na nakiis. Ngayon nga, ang daming ang nagrarally dahil nga sa pagkadakip ni PRD sa ICC. So ayun, tuluyan na nga dinala si PRD sa Dahag, ang city ng Netherlands at nandoon nga ang ICC. Hindi nga ito napigilan ng mga abogado ni PRD paghain nila ng PRO. Dahil nga raw wala ng rights ang korte sa Pinas dahil hawak na ito ng ICC. May nagsabing illegal ang pagtakip at may nagsabi ring legal. Ano ba talaga ang totoo? Sabi ng Malacanang, tama at legal ang lahat ng proseso. At sabi naman ng senador, mga ibang senador, attorney ni PRD, illegal nga kasi hindi dumaan sa korte ng Pinas. Dapat kasi pag may warrant ng ICC, pinatingnan mo na ito sa korte at binigyan ng sapat na oras para makagawa ng legal remedies ang mga abogado ni PRD. At isa pang paglabag, bakit nga hindi pinapasok ang mga abogado ni PRD? Dapat kasi may legal counsel siya bago dakwin para mabigyan ng mga remedies. Hindi nga naman makatao ang ginawa kay PRD. Dati naman kasi siyang presidente at hindi nga makatao. At hindi po ito dapat minadali ng pulis o PNP na hindi dapat minadali na pagdala sa ICC. Sa nangyari sa ating bansa, parang tinatapakan na natin ang ating sovereignty sa ating bansa. Parang wala na nga tayong korte. Samantala ang mga media, mga headline nila ngayon sa balita ay puro negative para sa kay PRD. Ang interview nila mga attorney is agree sila na sa pagdakip wala nga raw paglabag base sa mga in-interview nila. Wala pa tayong nakitang in-interview nila na kampi sa mga Duterte. So siguro nahalata nyo na kung anong laro ito sa ating bansa. At yung mga pulis, may narinig nga tayong mga pulis na nag-resign, mga officer. So maraming dismayado ng mga pulis sa mga social media. Hindi naman ito binabalita ng media. Ang binabalita kasi ng media is halos mga pabor sa gobyerno. Mga ito, gaya nito, nakisa sa rally ang libo-libong taga Cotabato para kay PRD, ang taga Davao, maraming nagbibigil, nagpe-pray para kay PRD, may taga Diuro, may taga Cebu. So maraming may nandun din sa Manila. May nagbigil nga kagabi sa harap ng Supreme Court. So marami talagang nagasuporta itong si PRD. Sana makita ito ng gobyerno at matakot man sila kahit kunti. So yun na nga. Anong susunod na mangyari nito? So sa tingin ko, si PRD hindi na kasi ito basta-basta makabalik dito. Alam niyo naman ng ICC kasi
ayaw naman siguro nilang mapahiya na mag-serve sila ng warrant tapos i-absuelto lang. So, may may posibilidad naman siguro na makabalik si Duterte dito dahil kinukundin na nga ito ng China at may nabasa nga rin akong message ni Trump na parang ah, parang nakikondena rin sila kay Duterte. So ang message nila, ang message, Ilang ang ang Cotabato message ng City sa China ay yung politicization ang pagdakip kay Duterte. So ayun, parang pinapatunog nila na pampolitika yung pagdakip. So totoo naman, pampolitika talaga yan dahil klaro naman dahil may korte naman tayo dito, bakit kailangan pang at tsaka hindi naman formal yung minadali mong pagdakip. Parang pag, pag-serve ng warrant, ipadala mo agad sa ICC. Hindi naman po normal yan. Hindi na binigyan ng oras na magpakita yung warrant. So, hati ang opinion ng mga attorney at mga senador, mga politician dito. So, ayun. Tabayanan na lang natin kung anong sunod na mangyari kay PRD. So, may posibilidad pang araw na makabalik siya dito sa Pinas. Pero maliit nga lang ang tsansa dahil aabot nga ng 2 years to 8 years ang trial na doon sa ICC. Pinakababa na yung 2 years. So, 2 years, makukulong pa siya ng 2 years bago mag-trial or 8 years. Tapos, kung anong resulta, so, baka itong pagrarally ng mga tao sa iba't ibang bansa, baka ito ang pabalik dito kay Duterte. Dahil pag nakita ito ng taga-ibang bansa, makumbinsi sila na, yan na nga, hindi masamang tao tong si PRD. So, ayun, nabayanan lang natin ang sunod na mangyayari. So, ang ating bansa ay medyo nalalapit sa kaguluhan dahil pag hindi to napigilang mga pagrarally na ito, ay abot to sa EDSA 3. Baka mapaaga pa tong si BBM. Baka humantong ito sa pagpapababa sa kanya kung hindi nila ito mapigilan dahil padami ang mga nagrarally at magalit na talaga ng gusto ang mga tao dahil hindi sila pinapansin ng gobyerno, yun ang malaking kaguluhan. Tabayanan natin ang sunod na mangyari at magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat. God bless sa inyong lahat.